my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, maiba naman tayo. Itong 7 taong gulang na babae, utas, pinatay ng 14 anyos na lalaki. Ay nako, huwag kayo maiinis. Ganyan talaga. Alam nyo kung sino daw ang nag-utos sa 14 anyos? Sino daw ang mastermind? Eto ngang pastor. Sino na naman ba tong pastor na to? Bakit ba puro na lang pastor yung mga nai-involve ngayon sa paggawa ng karumal-dumal na gawain? Puro heinous crime eh. Yung mga ginagawa nitong napapabalitang mga pastor, nakaraan yung Senyor Aguila. Ito naman sumunod si Pastor Kibuloy. Ito na naman. Ano ba naman 'tong mga pastor na 'to, kayo nagpapakilala na kayo yung mga sugo ng Panginoon eh. Tapos ganyan yung mga ginagawa nyo. Panoorin nyo. Huwag kayo maiinis Baka mainis kayo. Ikinumpisal ng isang menor de edad ang pagpatay sa isang babaeng edad 7 sa Iligan City. At ang nag-utos daw sa kanya, isang pastor. Nakatutok si James Paulo Yap ng J. Visual TV. Juan Mindanao. Patay na nang matagpuan ng mga kawani ng Iligan City Police ang 7 taong gulang na batang babae sa Purok 7, Sitio Malaigang, Barangay Digkilaan, Iligan City nitong December 12. Ayon sa pulisya, isang binatilyong 14 anyos ang umamin sa krimen. Kwento raw ng sospek sa pulisya, inutusan siya ng isang nagpakilalang pastor na may alias na Alcom na patayin ang batang babae. According sa Juan, sir, no, sa statement sa minor, is ang katuan, katong nagsubo niya is kaning kundi daw to niya mapatay daw tong maong bata, is siya kung may pasyon, so murag wala siya choice. Dayon, naapoy murag na ay family feud ang katong party sa katong nagsubo o katong sa bata. Sa ngayon, hindi pa matumbok ng pulisya ang motibo ng krimen at patuloy pa ang kanilang investigasyon. Pinaghahanap pa rin nila ang sinasabing pastor. Nasa kustodiya na ng DSWD Iligan ang 14 anyos na sospek. Ang revelation niya, bundakan doon niya og bato ang ulo, pero nakita mo muna kung ito ay mga samad na kami sa hait ito rin yung expert from the forensic unit ang maka-determine din sa cause of death. Para sa GMA Integrated News, Eto na nga, Diyos ko, mga kababayan. Kita nyo alam nyo kasi yung mga ewan ko kung anong kapangyarihan meron yung mga yan. Yung mga pastor at talaga naman nilang napapasunod itong mga kanilang mga followers. Itong mga taga-sunod nila talagang sumusunod kahit na ano ipagawa mo Itong mga talagang naniniwala sa mga pastor nila. Nung mga nakaraan nga, merong pastor, inaabuso yung mga kababaihan nilang membro. Ginagahasa. Ganyan yung ibang mga pastor na nagpapakilala dyan. Biruin mo'y namumuno ka, biruin mo'y papayuhan ka, biruin mo'y aanuin ka, sasabihin sa'yo, dapat ganito ang gawin mo, dapat ganyan. Pero sa kabila nun meron palang itim na balak, may pagnanasa pala sa mga babae na na membro nila. At ito naman ay isang binatilyo na kaya pala niya daw pinatay o binagsakan ng bato yung ulo ng 7 taong gulang na babae. Yung pastor may kaalitan ng parang laban ng pamilya. Yung magkakalaban na pamilya na inutusan niya yung bata na gawin niya yun. Kung hindi niya gagawin yon, siya yung papatayin. Kaya nung ginawa niya, sinunod niya. Nang sa ganon, gusto rin siguro mailigtas ang sarili. Di ba? Alam niyo naman yung mga bata na yan, mahihina pang mag-isip pa rin. Wala pa sa tamang edad para makapag-isip ng tama din. Kaya nakakaawa din yung bata, ewan ko. Dapat dito sa mga pastor na to, alam nyo, ginagarote to O kaya ito, alam nyo, dapat ito itali sa sa luneta. Doon sa may
Flagpole na pinagawa ni ano ni Pinoy nung panahon niya na worth 10 milyong mahigit yung flagpole na yon. Doon na lang dapat itali. Tapos lahat ng mga dadaan, kung sino may gusto na bumato, batuhin na lang hanggang sa tuluyan na mawalan ng hininga. Ganun na lang dapat no. Kaysa naman ganito, papakilala, kala mo kay bait-bait syempre magagaling magsalita yung mga yan Gagamitin ng salita ng Diyos, 'di ba? Kaya mga kababayan, yung mga taong nakakausap nyo, yung mga taong nakikita nyo sa social media na ginagamit ang pangalan ng Panginoon Diyos, abay wag kayong maniniwala dyan, mag-iingat kayo dyan. Oo, tulad ni Kulaong, panay Diyos na yung panay Diyos na yung binabanggit niya. Diba? Papansinin ninyo. Puro Panginoon Diyos daw. Panginoon Diyos, thank you daw. Thank you kay Panginoon Diyos. Ewan ko ba? Tapos, alam naman natin kung anong karakas niyan. Alam naman natin kung paanong tumira yan sa mga taong bayan na gusto niyan lokohin. At maging yung mga scammer, ganyan din. Gamit na gamit. For God bless po. Mga ganyan pa no? Diyos na ang bahalang gumanti sa kabutihan mo. Laging gamit ang pangalan ng Panginoong Diyos. Pag-iingatan nyo yung ganyang mga kausap nyo. At sigurado may maitim na balak yan. At kapag kayan, nakuha na yung gusto sa inyo, bigla na lang yan mawawala. At kawawa kayo. Kawawa ang mga taong madadali ng mga taong ito. Yung mga, ano ba naman yun, 7 taon? Pag-anuhan mo, di ba? Pagbubuntungan mo ng galit mo sa pamilyang kalaban nyo. Dinamay nyo yung bata. Ano naman kinalaman ng bata dyan? Alam nyo, sa totoo lang ako, gigil ako sa mga ganyan Sa mga ganyan tao, lalong-lalo na yun, kita nyo, pastor pa. Yung pala malademonyo yung nasa nila, kalooban nila, maitim ang puso. Lahat na masasama, sabihin na natin. Ganyan naman deserve naman nila yan. Yung mga pastor na yan. Ay, nako. Muli, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.